Samantala, kaugnay sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makadalaw si Senador Bong Revilla sa kanyang anak na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla, makakapanayam natin si Attorney Raymond Fortun, ang tagapagsalita ng pamilya Revilla. Good morning po, Attorney Fortun. Hi, good morning po. Sir, anong oras po pupunta si Senador Bong Revilla sa ospital para bisitahin yung kanyang anak? Ang oras po na binigay po ng Sandigan Bayan First Division ay from 3 to 8 p.m. po ngayong araw po na ito. 3 to 8 p.m. At ano po ang reaksyon ng pamilya Revilla ng ibaba po ng Sandigan Bayan itong desisyon na ito? Sobra po silang natutuwa at nagpapasalamat po sa husgado, no, para po sa kanilang compassion na ipinakita po nila ngayon. No? At talaga naman pong kahit naman sino po, no, yung pag ganyan po nangyari dun sa anak nyo, kahit sino pong tao, kahit ito ay nakakulong, ay tiyak po na mababalisa po at hindi mapapakali kung hindi niya ito makikita. Napakalaki po ng pasasalamat po ng pamilyang Revilla po at naintindihan po ng husgado ito. Attorney, meron na po ba tayong update tungkol po sa kalagayan ni Vice Governor Jolo Revilla? Siya po ba ay conscious na at nakakausap na po? Well, ano naman po, like any patient po, gising, tulog po yan. Siya po ay under medication even up to now. So you can expect po na talagang there will only be very few times during the day na nagising yan or conscious, no, para makausap. Most of the time natutulog po yan at yun po ang kinakailangan po, no, para lalong mapadali yung kanyang paggaling. This morning po at 9 o'clock nagkaroon po ng another CT scan po doon po kay Jolo Revilla. I think the doctors would want first to see kung ano ba talaga yung progress na noong operation na nangyari sa kanya noong Sunday, as well as also to ensure na hopefully walang any other complications na mag-develop dahil po dito sa insidente na to. Yung pong bullet wound po kasi na yan can really cause a possible yung pagbaba po ng kanyang immune system. So talagang minamanmanan at talagang inaalagaan po ng doktor habang si Jolo ay nandun sa ospital. Pero siya po ay nakakapag-communicate na sa kanyang pamilya? Opo. Actually, nung pong pinasok pa lang po siya nung first night, ako mismo nakausap ko siya for about mga 5 to 10 minutes. He was conscious, nakakausap, sumasagot naman sa mga tanong, pero makikita niyo po nag-groggy siya. Yung minsan hindi mo makapag-focus pag tumingin sa'yo. So, and that's again understandable kasi po talagang the doctors are trying to pump him with a lot of medication kasi nga po, well, mahaba po yung path ng bullet. Hindi ito parang, kunyari, pag tinamaan kayo ng bala sa kamayo, sa braso, na talagang maliit lang po yung dinaanan ng bullet. Ito po yung buong chest cavity, meaning at least, almost 1 foot ang haba po noong wound na nasa loob ng katawan ni Jolo Revilla. So, that's at least 1 foot na meron pong maging sanhi po ito ng internal bleeding and so forth, na pwedeng magkaroon ng infection. And si Jolo po, as of yesterday, 500 cc's po, half a liter po of blood was extracted from his body cavity noong pong operation itself last Sunday. And then yesterday po, Monday, another 200 cc's, mga isang bote po ng coke ang dugo po na na-extract na naman po dun sa kanyang katawan. So, nagdudugo po yung katawan po ng bata and hopefully nga po, kaya po kailangan ng CT scan kasi the doctors want to see kung talagang nag-heal siya properly and kung ano pong pwedeng remedies if this is not happening. Pero attorney, siya po ay nasa regular room na or nasa ICU pa rin, sir? Sa akin pong pagkakaalam, the doctors have insisted to the family that he stay in the ICU in the meantime until magkaroon po ng malinaw na indication that he is healing properly. The doctors are just being very careful right now po. Oo. Forgive me for asking this, pero attorney, kasi alam naman natin na nagbigay na ng statement ang pamilya na ito po ay aksidenteng nangyari, na habang naglilinis siya ng kanyang baril ay aksidenteng nabaril niya yung kanyang sarili. Pero alam naman natin, hindi natin mapipigilan yung ilang mga netizens at mga tao sa social media na lumalabas pa rin yung mga kuro-kuro that this might be a suicide. Kaya hindi ko po mapipigil po yung pag-iisip po ng mga tao tungkol dito. Basta at least as far as the family knows and what we are only willing really to give at this time is that even the physical evidence itself will show na
everything is consistent with an accidental discharge of a firearm. Kumusta naman po yung pamilya, lalo na po ang ina nitong si Vice Governor Jolo Revilla na si Ma'am Lani? Hindi ko pa ho siya nakausap since yesterday. No? The most that I've had so far are just really text exchanges. I'm sure po nung nagkita that she is definitely worried and concerned about yung condition ng anak niya. Nakita ko siya nung Sunday ng gabi, tsaka nung Saturday ng gabi, and then nung Sunday the afternoon. And makikita niya talagang hindi siya natutulog para lamang alagaan yung kanya. So, ulitin lang natin, sir, 3 o'clock po expected si Senador Bong Revilla dyan and hanggang alas 8 ng gabi po, sir. Yeah, that's correct po. Kakausapin po niya unang-una yung mga attending physicians, probably take a look at some of the medical charts, at saka yung mga x-rays done. And then hopefully mabigyan talaga siya ng at least enough time para makausap niya si Jolo ng silang dalawa lang. Maraming salamat po. Thank you very much for your time, Attorney Raymond Fortun. You're welcome po, and good morning po sa lahat.